Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang best game na napili natin sa match nila Wesley So and Grandmaster Robbie Kevlashvili ng Netherlands. Habang papalapit ang laban ni Wesley this coming World Rapid and Blitz, face-to-face tournament po yun. Aba, sumisingit pala ng mga sparring match ito si Wesley So. Isa na nga itong si Robbie Kevlashvili, kasparing niya, no? At 9 games ang kanilang naging laban at pumili ako ng best game nila na sa palagay ko po nagkagit-gitan, pareho silang nahirapan. Yan ang ating pag-aaralan. At bago yan, ay sagutan muna natin ang puzzle na palagi ang iniiwan sa atin sa ating last upload. Ito po yung kahapon. Okay, Internet Chess Club. May warning dito. This is a really hard puzzle, sabi dito. Black to play. Congratulations sa mga nakakita ng brilliant Bishop B4 sacrifice. Hindi po pwedeng capturein ha, kasi may push ng pawn, makaka-queen. Kaya Knight C3 lang. Tapos, bibitaw ng A2. Ang lakas ng sacrifice. Hindi pwedeng capturein ng king, maiiwan ng knight. Obligadong knight talaga ang ipang-capture. Pero, makakababa, may sundot at malilimas na ang mga pawns tapos magpo-promote na ang black. Black is winning. Grabe, no? Simple lang sa solution pero talagang totoong mahirap i-analyze. Pero ganun talaga ang chess. Given po yan. The more kang nahihirapan, the more kang gagaling. No pain, no gain. Okay po? At ito naman ang puzzle na iiwan natin for today's video bago natin i-analyze ang bakbakan. It's white to play mga kamatsas. Ayan po, no? Laro pa rin ni Magnus Carlsen ito. 2009 MTEL Masters in Sofia. Lapag nyo lang ang inyong mga kasagutan sa comment section below. Ang link po ng puzzle na ito makikita nyo lang din. Gawa na po kayo ng Internet Chess Club. At tuloy-tuloy po ang ating raffle entry. Hanggang bukas na lang po Sunday ang cut-off registration natin. Tapusin nyo lang yung 3 missions button na task natin for this week. Upload nyo lang sa Google Form, registration mo na yon at may chance kang manalo sa raffle, 1,000 ang jackpot, 500 at 100 pesos GCash. Aba, na-training ka na, may chance ka pang manalo ng GCash. Okay? Okay, sa mga wala pa pong ICC Internet Chess Club, downloadable po sa Play Store and App Store. Download na po kayo. Alright. Ang ginawa dito ni Robbie, E4, nag C5 si Wesley, Sicilian, Knight F3, D6, Knight C3, Knight F6 at nauwi na nga sa Open Sicilian, tinirahan ni Wesley ng legendary Sicilian Najdorf variation, nag Bishop E3, ang tawag po dito, English attack variation. Nag Knight G4, ayan, anti-English attack. Kasi po, ang normal na tira dito dalawa, E5 o kaya E6. Pero itong Knight G4, gusto kaagad istorbohin ang pagkakapwesto ng English attack bishop na yan. Nag-bishop G5, iniiwas talaga yan. Hindi pinagpapalit kaagad ang bishop kaagad-agad sa knight. Hinabol H6, para saan? Para habulin ulit and makatempo yung bishop. Tama po yan. Yan talaga ang theory yan. At nag-bishop E2 para paalisin na, paatrasin na yung knight. Nag-H5 lang sinuportahan. Hindi na pinatagal ang knight. Kinapture na ni Robbie. At nag-F3, Bishop D7, nag-Queen D2, threat ang pawn, nag-G4, ayun, pinambasag kagad ni Wesley para magkaroon kagad ng butas-butas sa kingside, at nag-castling queenside. At yan ang lumalabas na novelty bago, wala sa libro. Dahil same position na ito, naganap na may tumira ng Bishop F2. Yan ang nakaraan. Pero ang bago, castling queenside. Yan, maganda kayang performance yan. Nag-Knight C6, hinamo ng Knight. Knight F5, pumasok. Kinapture ni Wesley. Pagka ganyan po talaga na pumapasok na, sumusuksok na yung Knight, kailangan iligpit na talaga yan. Masyadong malakas na yan. Kain-kain at nag-Queen A5. Yun nga lang, hindi makapag-castling kaagad dito sa kingside si Wesley kasi talagang nakapasubo na yung shield niya. Okay, lagi nyo pong i-consider yung king shield nyo pag magka-castling kayo. Siyempre, kapakanan ng king ang nakataya doon, kaya mas maganda, mag-castling ka na lang sa queen side. Mas safe pa yan kumpara sa king side. Okay, nag-Queen A5 muna, may pressure sa knight, may pressure sa A2, at kinapture lang yung pawn sa G4. Kinapture lang din, nag-Knight D5. Ayun, Knight D5. Grabe naman ang tapang ni GM Robbie, no? Queen to queen, at talagang ibinigay yung pawn sa A2.
Pero may knight C7 check. Queen takes A2. Tinuluyan talaga ni Wesley. Siguro napaisip si Wesley, anong balak nito? Isang tira na lang. Threatening matches na. Nag-iba na naman. Naging boses Wesley na naman. Ayun may daming mate eh. May Queen takes B2. May Queen A1. Aba, ano bang desisyon yung Knight D5 ni Robbie? Nag C3 lang. Okay, mukhang sinadya pero ang nasa isip ni Robbie medyo malalim. Napoproblemahin pa rin naman ni Wesley yung C7 square. Check. Ganun ba? Queen A1 check. Nag-King C2. Check. Queen A4 check. At nag-King B1 check. Na Queen E4 check. Kinulit ang mga check-check. At nag-King A1 check ulit. Ilag ulit. Check ulit. Umangat. Aba, nagbago. Parang si Robbie pa nagpipilit At nag-castling queenside. Ayun, nagbago. Tingin ko kahit mag-King A1 siya, same move. Tingin ko magka-castling queenside na rin si Wesley. Parang dito lang lumabas. Ang nagpipilit puti kasi nag-iba Nag-Queen F2. Ayun. Ang Queen F2, ang ibig sabihin po, bukod sa depensa, sa pawn F5 ay nakikitaan natin ng guhit papunta doon sa B6 upang magkaroon ng threatening matches doon sa C7. Nag-Bishop E5. Gusto na kagad ni Wesley na i-exchange ang bishop na yan at baka mamaya kung ano pa ang magawa niyan sa diagonal na yan. At kinapture nga. Capture. Nagkaroon ng threat. At nag-Rook E1. Tineret muna ang queen. Chumek ulit. Nag-King B1 at nag-King B8. Ayun. Para prophylactic lang na just in case na yung queen pumasok talaga doon, parang wala nang dating. Kasi pagpalagay ng mag-check, aangat lang. So parang wala di ba? Ang ginawa, nag-Queen G3. Queen G3, mukhang sasacrificean doon. In F6 lang. Okay, tamang duda si Wesley. Pinatibay niya lang yung pawn E5 para mawala na talaga yung option ng sacrifice Rook takes E5 na paparating. Nag-Knight E3. Hamon, Rook to Rook. Check. Chinek uli. King C1 at nag-Knight A5. Salbahiski ang tawag dyan sa plano na yan. Bakit po? May threatening Knight B3, mamati kambingin. Mati kambing ang tawag natin dyan. Obligado mag B4 para may extra pasingaw at hindi mahulog sa pagkamati kambing. Nag-Knight B3 checking B2 at nag-Knight D2 pero tinuluyan pa rin ni Wesley. Nakakakita siya ng mga paparating na mga atake kaya talagang ipinasok niya dyan ang Knight. At ayun, teka muna. Queen takes G4. Check. Knight C4 check. Nag-King B3. Rook takes, at kinapture yung queen. Dito po kasi mga kamatyas, medyo abstract Kailangan ito yung mga sitwasyon na talagang tinututukan, matalas ang mata, grabe ang focus na dapat i-apply kasi may bitin-bitin Bitin yung knight kaso may bawi doon. Okay? Hindi naman pwedeng capturein yung hanging knight, bitin ng queen. So kailangan talaga ng iba yung pagkaalisto. Okay? Nag-Queen takes G4, Knight takes G4, at nag-Knight D6. Takbo na yung knight and then may threat pa sa pawn F5. Grabe, bumawi talaga sumisipa rin si GM Kevleshvili pagka kinain ito, kitang-kita po na may bawi. Pero piningas muna yung pawn sa A2. Check. King C7, Knight takes E5, Rook takes G2, at nag-Rook F1. Ayan, pansamantala muna, talagang babagsak yan, pero talagang sinundan pa rin ni Wesley. Gusto niyang pabagsakin ang pawn na yan. Nag-Knight C4, kinapture na ng tore, at umiwas. Kasi po mga kamatyas, kung kakapturein yan, takes, Knight and pawn ending pero extra pawn yan Yung Knight and pawn ending and King and pawn ending halos pareho lang mga kamatyas. Kaya pagka ganito ang pinasok, parang King and pawn ending na may klarong isang pawn na lamang ang black. Kaya parang useless talaga pagka nakipagsabayan ng exchange. Kaya gusto ni Kevleshvili mapanatili yung tore niyang buhay, kinapture na capture and nag-King D6 para depensahan. So dito, Rook and pawn ending, mahirap pa rin ito. Para sa akin, naging tama ang desisyon ni Kevleshvili na ganito pasukin. Kasi Rook and pawn ending na mahirap talaga kahit lamang pa ng isang pawn ng black dito. Mahirap i-convert talaga ito ng black.
At sa evaluation bar, halos equal lang. Tingnan nyo. Check. Rook D1 check, King C6, Rook E1, time check tayo, halos dikit lang naman yan. Nag E5 at nag Rook H1. Ayun, check doon. Check. Inunahan na ng check, King D3, Check. chumek ulit. Ayun, nakipagsabayan na dito. Nakipagsabayan na kain. Check. Check muna, baba, kain. Ayan, tingnan nyo po yung evaluation bar ha. O, makakapag-aral tayo dito ng Rook and Pawn endgame lesson. Ending, mga kamatyas. Rook C4, syempre, gustong capturein ni Wesley ito para tumawid na ang kanyang connected pass pawns. Check. Chumek muna. King B6, Check. check ulit. King B7, Check. chumek ulit. Check. Ayun, isang tira na lang, threefold na, binago ni Wesley. Okay, dapat alisto po kayo sa pabalik-balik ha. Pwede kayo mag ganoon, pero hanggang dalawa lang. Parang ano lang, kumbaga sa ano, kung may increment ang oras, papaanakin mo lang, paangatin mo lang yung oras mo, and then baguhin mo yung third move mo. Kasi kapag nagkamali ka ng bilang, pangatlo na pala, automatically tabla. Threefold repetition. O kaya, sa pangatlong tira, binago ni Wesley para makaiwas sa tabla. At nag-Rook H4, ayun, dito na po sumablay. Nag-negative 3.66 kagad ang lamang ng black. Dapat pala ang tira dito, mga kamatyas, para ma-hold as draw. Drawish to eh. Ang tira, Rook H8. Ayan ha, konting pag-aaral lang po sa endgame. Yan lang ang tira. Para mag-check doon. Ayan. Okay, o halimbawa lang no, pilitin, mag-A5 after Rook H8. May Rook B8 check. O wala na. Tabla kagad kasi pagka gumanon, kakainin yung pawn B5. Pag naman gumanon, o di checkin. Pagka gumanon, o di capture. Ano bang pang-capture maganda dyan? Pawn o ano? Ay, kahit na hindi na pala capturing kasi pag kinapture kasi may ganun pa eh. Makukuha yung pawn B4 eh. Check lang. Check. Yan ang genius move. Yan ang genius move. Pabalik-balik na lang. O pagka dito pumunta, okay, game. Tanggap na, tanggap. Capture na yan. O pagka gumanito, King B6 and then Rook A8 para may check-check dyan. O, Rook C4, konting pag-aaral lang po sa endgame ha mga kabatyas. Check. O gaganon. O di gaganon na King D6. Yun pala mga teknikan. Pag kinapture ito, Rook A8 check. Okay, pagka gumanon, Rook B8 check. Walang tatakasan dito, checkin lang eh. O pagka gumanon, ayun, may King C5. Yun ang mga teknikan sa endgame. Sarap mag-aral ng endgame, no? Pag kinapture ito, o di capture ito, lipad yung pawn. Hanging, walang depensa. Okay, so magiging insufficient material na. Ngayon, kung bababa naman ito, kakapturein lang yung pawn sa B5, tabla na rin. Okay po, mga kamatyas, tabla na rin yan. Check. Yun ang mga hiwaga ng endgame. Ano, balik tayo. Pero sa kabila ng drawish position, balik ko lang po, ang ginawa dito ni Kevleshvili, hindi nag-Rook H8, nag-Rook H4 dahil nape-pressure siya at gusto niyang agapang suportahan yung pawn sa B4. Yun nga lang, ang Rook H4 naging sanhi pa ng pagka-passive ng posisyon. Kumpara sa yung Tore, active na mag-deliver ng mga gulo-gulo. Passive itong Rook H4. Ang ginawa, naka A5 si Wesley. Kinain, kain. Bumaba, push. Yun lang. Paglapit ng king, no worries kasi nakabakod. Hindi makakatulong ang king. Hanggang tanaw lang. Taga-tanawan? Sabi nila pag naririnig yung tanaw, taga-tanawan Batangas ka siguro. Ala eh! Taga-tanawan lang eh. Tatanaw na lang siya samantalang mag-move ang pawn, walang magagawa ang puti. Nag-Rook B1, King B4. Ayun, nag-resign na dito si Kevleshvili. Okay? So yun po ang lesson na always choose the active one, the active idea rather than the passive one. Okay? Rook H8 ang tamang tira. Wala na. Kasi kung dito, di ganun pa rin, babalik lang. Balik ko lang po ha. Pag nag-Rook C6, dun uli. So, hindi pwedeng tumula kasi anytime may check. Halimbawa, makiramdam ang black dito. Mag-Rook G6 lang. Yan, makiramdam. O di, wala na. Bababa na. Yun nga yung purpose po ng Tore, hindi makababa dito. Once na makababa yung king, wala na. Tablang-tabla na yan. Kaya hanggat maaari gusto ng black dito, mine-maintain niya na yung king ay cut off ng Tore. Samantalang makapag-produce ang
paspon dyan. Hindi pwedeng pakiramdaman, bababa. Pag halimbawa, gumanon, dito na. Wala na, babalik lang uli doon. 'Di ba? Kasi kung mag-check lang yan dyan, baba lang, check. Di ganun lang. Ang ganda ng Tory doon, nakaabang, no? Pagka bumalik uli doon, di angat lang, tabla na. Okay, Rook H8 is the key. Ganda ng Rook H8. Ayan po mga kamatyas, maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto kayo. At muli po paalala ko, ang ating raffle registration na may chance manalo ng ating mga raffle prizes hanggang bukas na lang. Tapusin nyo po yung 3 missions. Habol po kayo. Upload the screenshot. Screenshot nyo. Upload nyo sa Google Form and then konting details lang para pag nanalo kayo, may idea kami na kayo ang magki-claim, no? GCash number, etc. So, lapag nyo lang sa comment section below, nandun ang Google Form of Registration. Okay? And malapit na po ang ating Kamatyas year-end tournament, no? This December 13. And very soon, malapit na po, ipa-finalize lang namin ang venue around Manila and Cavite lang naman mga Kamatyas. Kaya, mag-register na po kayo, may counting slots pa. And magko-close na po kami once na kompleto na magko-close na po kami. Sa ngayon, di kami nakakapag-close pa kasi sa 500 participants may slot pa. Konti na lang, mapupuno na po mga kamatyas. Kaya mag-join na po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.